Hello po, magandang tanghali sa lahat. At ngayon na po, nandito na naman po ako. Ako na naman muli ay mag-share muli sa inyo sa orchids. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon, yung orchids na may flower po, kung paano natin malalaman yung orchids natin na napaka-healthy. Okay? So, isi-share ko po sa inyo. Ngayon po ay meron po tayong bulaklak, mga besi. May bulaklak po tayo. Kapag nakikita nyo po ito, mga besi ko, okay, nakikita nyo yan, napakaganda po ng kanyang bulaklak. Okay, healthy. So, ibig sabihin, ang orchids natin ay okay. She doesn't have problem. Okay, nakikita nyo. Panoorin nyo. Ayan. Kapag ang orchids natin, makikita natin na ganyan po yung kanyang flowers, yan, may spot po mga basic ko. Ibig sabihin po, may problema po yung orchids natin. Check upin po natin dahil may sakit yan, may fungus yan. Okay? Ngayon, kasi ang dendrobium aabutin po ng 3 months yan sa flower kapag ang orchids nyo ay healthy. Abutin po ng 3 months yan bago magpipit yan, mga basic ko. Okay, eto po, nakikita nyo yan, mga basic ko, healthy na healthy po. Ngayon titingnan natin dito sa Kenya. Dito, pag nakikita nyo, green na green, mga basic ko. So ibig sabihin, wala po siyang problema. Okay, no problem for the can kasi malusog po siya. So dito natin i-compare yung healthy natin na orchids. Okay? Ngayon, titingnan natin yung mga napaka-super healthy. Okay? Pag nakikita nyo to pula. Itong pula na to ay healthy na healthy yan, mga basic ko. Kita nyo? Okay? So, dyan po natin malalaman yung orchids natin na wala pong fungus. Panoorin natin, dito natin titingnan sa mga cane nila. Kapag ang cane na yan ay sobrang healthy, talagang magtatagal yan, bulaklak ng abuti ng 3 months yan, mga basic ko. Basta i-maintain mo lang yung moist niya kapag meron siyang bulaklak. Hindi porke may bulaklak na siya, hindi na natin siya diligan. No, kailangan pa rin natin diligan kasi doon kumukuha si orchids ng energy sa kanyang cane. Okay? Kapag malusog po yung kanyang cane, okay, ay magtatagal po ng 3 months yan, mga basic ko. Kaya nakikita niyo itong pula na to. Ito, parang pula yata to. I don't know how they call. But in the camera, I don't know. In a personal, very nice color. So, napakaganda po ng kulay. Ngayon, pupunta naman po tayo sa isa pang violet. Okay, violet ito sa gitna. Ayan. Kapag nakikita nyo to, napaka-healthy, mga basic ko. Kapain nyo yung kanyang cane. Ito po. Kakapain nyo yan. Pag okay yan, ibig sabihin, magtatagal po yan, mga basic ko. Okay? Ito na naman tayo pupunta. Makikita nyo yan? Saka nakikita nyo to. Kaya yan maganda kasi kabubukas lang niya yan, mga basic ko. Pero pag nakita nyo yung isa na yan, may spot. Okay? Dahil nga may fungus po yung ating orchids. So ngayon, pwede natin yan putulin. Pero enjoy ko muna, mga besi. Nakikita niyo yung dahon niya, nagdidilaw dahil nga may fungus yan. Yan po yung ingatan natin sa orchids natin, mga besi ko. Okay? Na magkaroon po sila ng fungus. Dahil once na magkaroon po sila ng fungus, kailangan talaga putulin mo yan. You don't need to leave the orchids longer. But for me, it's okay because not very expensive these orchids. Okay? So, enjoy ko muna yung kanyang flowers. Okay? Kaya yan maganda dahil nga kabubukas lang yan. So, kapag i-compare mo doon sa patay na yon, ayan, dry na yan kasi nga may problema. Ngayon, pupunta naman po tayo kay puti. Nakikita nyo to, kabubukas din yan, mga besi. Ito kabubukas din niya yan. Okay? Nakikita nyo? Yung mga bagong bukas, makikita mo talaga na napakaganda po. Ito po yung una.
Okay? Ngayon, ito, delikado to. Okay, delikado to pag ma-overwater. Bakit po? Pag once na ma-overwater po itong mga basic ko, nakikita nyo ba yan? Ito, dito po mag-uumpisa magkaroon ng sakit. Yan. Okay? So, yun po yung iningatan natin. Kailangan natin na ma-overwater. Tulad ng sinabi ko sa aking video, kapag gamit nyo po ay coco bark, hindi na po niya kailangan pandiligan mo ng every 3 days. Kapag ang gamit naman yung mga basic ko ay charcoal, pwede nyo siya paupuin ng tubig. No problem mga basic ko. Okay? So, pwede. Pero coco bark, hindi po pwede yan paupuin ng water. So, yun po, diyan po magsisimula mga basic ko. Once na natagisan ng tubig yan, papasukan po ng tubig dito, diyan po magsimula masisira yung orchid natin. Ngayon, pagdating naman sa mga wala pong mga dahon, ito po mga basic, ipapakita ko sa inyo. Ayan, meron na po siyang tumubo. Oh, hindi kasi nakakapokus. Ito po, nakikita nyo? Diba? Nakaupo po to sa tubig kasi after rin natin para po magmamoist, para tutubo yan. Ngayon, pupunta na naman po tayo dito. Nakikita niyo mga basic ko, ang bilibilis. Oh, ang bilibilis ng kanyang labas. Okay, nakaupo rin yan sa tubig. Mga basic, nakikita niyo itong money plants ko? Nakaupo rin yan sa tubig, mga basic. Tapos, dalawa po yung money plants ko, mga basic ko, ha. Ito, I don't know what is the name ito. Baka po may idea kayo. Itong kind of plants na to, pwede ito paupuin sa tubig. Pero, itong plants na to, kailangan po niya ng moist. Okay? She need moist, mga basic. Okay? Kailangan niya ng moist. So, bad news, dahil aking lotus patay. What to do? Okay? So, yan. Ito po, ay hiningi ko lang yan. Kaya ko naman siya kinuha mga basic ko dahil nagustuhan ko po siya. Maganda po yung kanyang ano. Ito po yung type of money plants na iba po yung kulay ng texture ng kanyang dahon. Okay? So, ito naman po mga basic ko ay kailangan lang to, low light lang to. Hindi na niya kailangan sa napaka-araw mga basic ko. Okay? So, yun. Then, yun na nga sinabi ko sa inyo. Once na wala na po dahon, my goodness. Pasensya na lang kayo dahil nga may tao po sa baba, kaya umiingay yung aking aso. Ngayon mga basic ko, pag nakikita nyo to, wala po siyang dahon. And then, wag po natin itapon dahil yan, patutubuin natin yan. Kailangan po moist yan mga basic ko. Nakikita nyo? Okay? So, pagdating dito mga basic ko, nakikita nyo, ayan, i-maintain lang po natin na moist siya. Okay, moist po siya. At lagi po siya moist mga basic ko. Dahil mabubuhay yan pag nakikita nyo may tumubo po. Ayan. Very clear. Okay? So, yun po yung ating iingatan. Huwag natin itapon yung mga dendrobium natin na wala na pong dahon. Kasi, yun po yung pag-asa natin. Doon po siya magkaroon ng tubo. Ngayon, tatanungin niyo ako kung bakit po ba napakataba ng aking mga orchid. Sobrang taba mga basic ko, ha? Ayan. Okay? Ginagamitan ko po yan ng Coscomot. I forget the name. Ipapakita ko na lang po sa inyo mga basic. Ito po yung gamit ko. Ito po yung gamit ko ngayon mga basic. Ito. Wala pong pangalan eh. Binili ko lang ng ano yan. Wala pong pangalan mga basic ko kasi ewan ko bakit hindi nila nilalagyan ng pangalan. Coscomot. Ewan ko, bahala kayo. Coscomot. Yan. Ayan po yung gamit ko dito. Kaya sa sobrang taba po nila mga basic ko. Okay? So,
Yung naman sa dilaw, ito pa, isi-share ko rin sa inyo. Yung naman sa dilaw na dahon, kasi po, yung binibenta dyan sa binibilihan natin, ay meron silang special na place kung saan tumutubo po yung orchids nila. So, ibig sabihin, once na bumili po tayo sa kanila, pag once na dinala natin dito sa bahay, okay, nangingiba po yung kanilang temperature. Kaya po, nagdidilaw yung dahon nila. Okay? So, ngayon, ang gagawin ni orchids, yung dilaw na dahon, kusa na yan mahuhulog, pabayaan na lang. Kusa na yan mahuhulog, mga basic ko. Okay? Yung dilaw ng orchids. Stop. Dilaw ng orchids natin. Okay? Kasi po nag-adjust po sila. Dahil ina-adjust po nila yung temperature ng ating area. Okay? Katulad nito, dyan po sa binibilihan natin ay nasisilindawan ng araw yan. Okay? So dito sa atin, sa lugar natin kung saan natin nilalagay ang mga orchids natin, ay hindi masyado yan nasisilindawan ng araw, kundi umaga lang. Tulad ng akin, nasisilindawan ng umaga, sa umaga, directly sun. Okay? Pag sa hapon naman, dito galing yung araw, and then, sandali lang po yung pagkatama ng araw. Nakikita nyo ba yung mga basic ko yan? Eto. Ayan po ay talagang napapalo ng araw yan, mga basic ko. Pag nakikita nyo, napakaganda po ng tubo ng non-orchids yan na I don't know what is the name of this. Diba? So, napakaganda ang kanyang tubo. Non-orchids, mga basic ko. Kasi nga, napapalo po ng araw doon. Okay? So, yan po yung kakaiba ng nasisilindawan ng araw or yung hindi masyado. Okay? Ang dendrobium kasi talagang lumalaban yan sa init. Kahit gaano pa yung kainit. Okay? Lumalaban yan sila sa init. Kaya bakit ba yung mga dendrobium na sa isang taon, every month yan, binibigyan ka ng flowers kasi tama po yung pagpalo ng araw sa kanila. Okay? Ngayon, kapag tama po yung tama ng araw sa kanila, every month yan, makaka-receive kayo ng napakagandang mga flower. Be patient lang, mga basic ko. Kasi pag hindi ka patient, wala talaga, mga basic ko. Ngayon, pupunta na naman po tayo sa non-orchids. Pag nakikita niyo, mga basic ko dito, napakaganda po ng sagip ng araw sa umaga. Okay? Ayan, may flowers na po, mga basic. Nagpo-flowers na po to. Ayun, no? Hindi na nakikita. Ayun, no? Okay? Nagpo-flowers na po yan. Ngayon, kung paano natin malalaman na ang non-orchids na healthy, titindig po yung dahon nila. Kapag ganyan po, tumindig ang dahon ng ating napakaganda po ng tubo nila. Maaari po magkaroon ng flowers yan, bibigyan kayo ng flowers. Kapag ganyan na po tumindig ng husto, wag nyo muna diligan yan, mga basic po. Okay? So yan po yung masishare ko sa inyo. So, kasi nga dito sa area na to, lugar ko na to, nandoon po yung aircon ko, dyan po tumatama yung aircon. And then dito nag-click ng mainit. So kaya linipat ko po yung aking electric fan, dito ko po linagay. Dahil nga para po talagang pag binubuksan ko yan, masasagip po ng lamig dito. Sa ganitong oras tanghali, mga basic ko,
Grabe init dito mga basic ko. Kasi ang bulaklak talaga mga basic ko, once na naiinitan yan, magbubukas yan. Tulad yan mga basic ko. Ito bagong bukas yan. Ito bagong bukas yan. Ito naman bagong bukas din. Magbubukas na rin yan. Pag ganyan na makikita nyo, grabe ka-healthy mga basic ko. Ngayon pupunta na naman tayo dito sa taas. Okay. Baka maabot yung ulo ko dyan. Ito po yung Dapu orchids mga basic ko. Ayan, ang dami na pong tubo. Ngayon, gusto natin alamin kung ano ba to talaga mga basic ko. Okay? Kasi wala naman akong experience sa mga ganitong orchid dahil binili ko lang to sa online. So they call this one Dapu wild orchids. Okay? So hindi ko po alam kung ano ba yan tumubo na yan. Dahon ba yan o flowers na. Okay? So pag ganito na mga basic ko, wag na muna nyo diligan yan. Okay? Dito na naman po tayo sa ating taas. Meron tayo dito. Orchids. Okay? Nakikita nyo to mga basic ko. Pag once na dito na magdilaw, dito na, dito, delikado na yan. Okay? So, ang gagawin natin dito ay hindi mo muna natin diligan mga basic. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag ma-overwater po yung coco bark, okay? Dito po magsisimula sa dahon niya. Masisira. Okay? So, eto, ang alam ko yata dito, anong pangalan nitong orchid na to? Yan, Chris. Hindi ko mababasa. KS3P. KS3P ba? I don't know. So, yan po yung dapat natin ingatan mga basic ko na ma-overwater. Pag nakikita nyo yung mga basic ko, nandyan po sa kahoy nakadikit. So, ibig sabihin, okay yan siya dyan. So, ito po yung aking Cattleya mga basic ko. Okay? So, pinasisilindawan ko siya ng ano, ayan. Kita nyo? Ng ilaw. So, pag nakikita nyo mga basic ko dito man na sobrang init, ay makikita nyo eto namumulaklak na to mga basic ko. Ito pwede rin natin itong isa-separate. Pwede rin natin itong i-repot mga basic ko. Okay? Pag ganyan, pwede natin i-repot yan. Okay? Kasi ayan, delikado mga basic. Okay? So ito po yung aking medium na meron na po siyang bagong tubo. Okay? Ito po yung dapat natin ingatan, yung bagong tubo mga basic ko. Dahil once na may initan yan, matutubigan po yan mga basic ko. Malagyan na ng tubig dito sa ano niya ay mamamatay yan. Okay, so ito po yung iningatan natin. Pag nakikita niyo po to bagong tubo na yan, akala ko dyan flower, hindi pa pala. Baby pa pala yan. Kiki pala yan. Okay? So, pabayaan na natin yan mga basic ko. Ignore. Kasi hindi naman yan mamamatay. Okay? So, maaari po may pag-asa po yan, mamumulaklak. Be patient na lang mga basic. So, yan. Grabe. Kaganda. Oh. Eto. Pinagsawaan ko muna. Pagsasawaan ko muna. Ayan, no? Ito, kulay violet. Hindi ko alam, peach ba violet ba yan? Oh. Tapos ito, violet sa uring. So yan. So, nakikita niyo mga basic ko ito. Ito, dinikit ko lang dito sa kahoy. Okay? So, wala pa pong resulta. Pero tumutubo naman yung, lumalaki naman yung kanyang ano. So, nakikita nyo to. Ito talagang mga orchids na ganito. Ayan. Rain hybrid creamy. Creamy po yan. So, nakikita nyo? Napakaganda ng kanyang ano. So, dumikit na po yung kanyang ugat sa kahoy. Okay? Lagi po natin imumoist yan. Okay? Ay, nasagip na to. Okay. So, yan. So, yun lang po masishare ko sa inyo mga basic ko.
At hanggang dito na lang, sana po hindi kayo magsasawa panoorin yung aking video at aking mga payo kung sa gusto pong sundan kung paano ako magpapatubo ng aking orchids. Susundan nyo ko dahil malay nyo baka pareho rin tayo ng kamay na napakaganda po ng tubo ng ating mga orchids. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo at sana po di kayo magsasawa panoorin yung aking